Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, the Malaya Business Insight, the Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ang National Migrant Sunday ay pinagdiriwang ng sambayanang Katoliko sa pagsapit ng unang linggo ng pagpasok ng Kwaresma. Sa taong ito, bukas po ang pagdiriwang ng National Migrant Sunday. Mahalaga po ang okasyon na ito para mabigyan pansin ang tunay na kalagayang espiritual at katayuan sa buhay ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Del Mar. At ito ang Buhay OFW. Isang mainit na National Migrant Sunday po ang aming ipinahahatid sa ating mga mahal na overseas Filipino workers. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang aming pakikipanayam kay Obra Outstanding OFW Vlogger Mark Eden Iliaga. Dadalaw tayong muli sa Candelaria at kukumustahin natin ang kauna-unahang OFW Help Desk sa probinsya ng Quezon at ibabahagi namin sa inyo si kapatid Connie Arguelles, ang kanyang karanasan sa kanyang sandaling pagtatrabaho sa Kuwait. Mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Sa susunod na Buhay OFW, samahan ninyo kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Santa Maria, Bulacan para sa kwentong buhay OFW ni kapatid Ronald Torres. Bakit nalinya sa pagsusulat at pagbablog si OFW Fernando La Chica? Gaano kalala nga ba ang epidemya ng contract substitution na bumibiktima sa ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Kinukumusta po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Italy, sa Guam, United Kingdom, Canada, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Bigyan po natin ng daan ang liham ng ating kapatid na si Mark sa ating programa. Greetings to the beautiful host and all the staff of Buhay OFW. Thank you very much, Mark. My favorite OFW-oriented TV show. Sana po mapagbigyan ninyo ang dream ko to be interviewed live on TV. At the same time, I believe na mas lalo pa po tayo makaka-inspire sa mga taong gusto rin pong umangat sa kanilang buhay. Dream ko po talaga na makita at makausap kayo, Mama Risa. Thanks, Mark Eden G. Eliaga. Nako, syempre Mark, I'm elated naman at flattered naman ako na gusto mo ako makausap at makita in person. Although syempre, in one of the many occasions, tsak na nagkikita na tayo, diba? Ayan, ako na, naging tongue-tied ka naman ngayon, Mark. Okay. Ngayon, magandang gabi sa iyo, Mark. Kumusta ka? Magandang gabi din po sa inyo, Miss Marisa, at sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood sa inyong magandang show. Mabuti naman po ako at it's really a dream come true to see you here. Okay, thank you very much also. Ngayon, kapatid Mark, tatanungin kita, bigyan mo nga kami ng konting kwento tungkol sa buhay mo nung kabataan mo. Dahil po ipinanganak ako sa mahirap na pamilya, bata pa lamang po ay namulat na ako sa realidad na kung gusto mong umasenso sa buhay, dapat ikaw ay may pangarap, marunong kang kumayod at maging resilient sa anumang uri or anumang hamon meron ng buhay. Yung bahay po namin na gawa sa kawayan at daon ng niyog ay nasa bandang kabundukan, kaya hindi pa ito naaabot ng kuryente noon. So sa tuwing pupunta kami sa eskwelahan ng aking mga kapatid, ay naglalakad kami ng halos 1 oras. Sa tuwing
gusto ko naman po magsunog ng kilay, ay degaas na lang para lamang ang aking ginagamit. So maraming ding mga pagkakataon na nakatulog ako nang hindi ko namalayan, and then nagigising na lang ako pag naamoy ko na yung nasusunog kong buhok. Yes po. Delikado yun. Delikado. Oo. But you know, you need to study kasi may mga exams, may mga dapat kang i-maintain na grade. And naalala ko pa noon, nung tuwing bakasyon, kami ay nagbebenta o naglalako ng aking mga kapatid ng mga sariwang gulay at kakanin na kami na mismo ang gumawa sa bahay. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. 6. Anong probinsya kayo galing? From Antique Province po. Antique, okay. Ayan. So ito yung humble beginning mo, 'di ba? Dito ka nagsimula. Ngayon, na anong natapos mo na kurso? I finished Bachelor of Science in Marine Transportation sa John B. Lacson Foundation Maritime University. Saan lugar? Sa Iloilo City po. Ngayon, Mark, so ngayon, nung pagkatapos mo mag-aaral, anong naging trabaho mo? Nagsiman ka na ba agad? Yes po, diretso po ako sa pagsisiman. Dahil yun kasi, after I passed the Norwegian Ship Owners Association Philippines Cadet Project, naging scholar po ako. Scholar? Yes po. Wonderful. So, ang nangyari noon is 2 years kami sa eskwelahan, and on our third year, nabigyan po kami ng opportunity na makasampa agad sa barko. So I was only 18 then. Wow, very young, ha? Yes po. Pwede pala yung ganun, 18 years old, pwede nang maging seaman? Pwede po yun, just Okay. you need to have a clearance from DSWD. Oh, I see. So, ilang taong ka nagmarino o nagseaman? Sumasakay po ako ng barko for about 4 years. 4 years na. So, ibig bang sabihin nito, Mark, medyo nakapag-ipon-ipon ka na? Yes po, may ipon din naman, pero siyempre kasi ang buhay marino, kapag ikaw ay nasa bakasyon o wala kang ginagawa, lahat ay Nagagastos. Yes, lahat ay gumagastos. Pero it's just a matter naman po on how you save, on how you use your resources wisely. Naku, remember, Mark, always know how to save for the future. Kasi ang pagmamarino, it's not always there. It's only good habang bata ka. Pero syempre, madaling gastusin lalo na pag hawak-hawak mo. Dapat matuto tayo, miski sa mga kaibigan mong marino, matuto tayo ng financial literacy na sinasabi, at saka yung good investment, at saka yung savings, kahit unti-unti. Through the years, malalaman mo, ang dami mo na palang perang na-save. At saka kasi syempre, gusto mo magkaroon ka ng pamilya, ng stable future, with your wife, with your beautiful girlfriend. So, dapat pinag-iipunan yan talaga. 'Di ba? Dapat nag-share kayo, nag-iipon kayo together. Tama po yan, Miss Tama yung Marisa. sinabi mo, Yes, Mark. Pagka nandito ka sa bakasyon, nauubos lahat. Ayun, nakita ko yun sa iyo, di ba? Yes po, Okay. ma'am. Tama po yan. Thank you for the advice. I'll take that. Ayan. So, ngayon ba nagbabarko ka o nasa bakasyon ka? Yes po, I'm still sailing. I'm just 22 at para po sa akin, napakabata ko pa para tuldukan ng istorya ng aking buhay marino. So, for now, I'm for my trainings. Next week po, mag-uumpisa na rin. But when it's not for my job, I always like to stay at home, do gardening, nagtatanim po ng mga prutas at gulay, and do housekeeping jobs for my younger siblings. Oh, that's good. Yes, Saan? po. Sa Antique? Yes po, sa probinsya. Pero ngayon, Yes. nandito ka ngayon sa Manila o galing kang Antique? Pumunta pa ako dito ngayon sa Manila because I want to start my trainings dahil nga po nag-aanda na rin ako na para makabalik na rin sa barko by mid of this year. Oh, so inaasahan mo mid of this year. Yes po. So for how long ang contract? For only 6 months. 6 months. Okay. Kasi nakita ko yung maganda mong girlfriend. So kasama mo na ba siya o hindi pa? Hopefully. Kasi parang may balak din siya magtrabaho abroad, di ba? Yes po. Okay, tama. And regarding that plan, hindi ko naman siya pinipigilan. Definitely because I would like also for her to experience what it's really like working abroad. Yes, And oo. of course, it's also for our future plan. Yes, tama yon. Okay. Ngayon, siyempre, nung naging seaman ka, ano mga naging pagsubok mo? Marami bang heartaches? Marami magagandang memories? Anong natutunan mo sa pagbabarko mo? Tama po yun ang lahat ng inyong sinabi because the working and living conditions we have here on land is far different from sea. Sabi nga naming mga marino, once you choose to go back to the salt mines or nagbabalik ka ng barko, the common phrase is balik selda na naman. And the period which is stated on your contract serves as the sentensya. And once you finished it, ang palaging sinasabi is, hi, sa wakas, nakatapos rin. So, all of this, naranasan ko po as a seafarer myself. Nung first time na nakasampa ako ng barko in Hamburg, Germany, I was really that excited, kasi palagay ko it was really a dream come true dahil nakalabas na ako ng bansa and everything was new, everything was refreshing. Pero nung naranasan ko na yung totoong kulay
ng pagbabarko, pinanghinaan po talaga ako ng loob. Definitely because hindi lang homesickness and physically demanding job ang dapat mong i-deal wisely, but also the adverse weather conditions. Yes. So, meron kayong long distance love affair ng iyong sweetheart, di ba? Basta okay lang ang communication, okay na rin yung parang malapit lang kayo sa isa't isa, di ba? So Mark, kasi nabanggit mo minsan sa amin na hindi ka naman talaga magiging seaman. Paano ka napunta sa pagiging seaman? Tama po yung sinabi ninyo. It's just that an opportunity came and I need to choose for what I want. When an opportunity knocks, really want. you have to grab it. Yes po. At first, I want to be an educator or a TV or media personality, katulad po ninyo. But then, an opportunity came when this Norwegian Ship Owners Association, Philippines Cadet Project, in partnership with JBL FMU, ay nag-offer po ng isang scholarship. So, inihanda ko ang aking sarili to pass the oral, written, and computer exams. And nasabi daw nga nila noon na halos 700 kaming aplikante, but only 25 were fortunate enough to be chosen. So congratulations. Thank you very much. 700 out of 725 lang. 25 lang ang po pumasa. ang pumasa. So I was really happy that time because the Lord granted my soul birthday wish. God is At good. yes po. You don't have to pay big amount of money. Yun lang naman po kasi yung Iloilo is far enough from Antique. So kailangan mo magbiyahe-biyahe and then kailangan mo siyempre kumain sa city. Kumbaga yung mga expenses. Yes, expenses. Yun po ang tinutukoy ko. That's good. So I passed the NSA Philippines Cadet Project Scholarship, and if you think that was all, I think, or I must say that it was just the start of more challenges. Kasi po, if you will be an NSA or a Norwegian shipping company based scholar, kailangan po you have to maintain, di ba? Yes, hindi ka lang dapat magkaroon ng mataas na IQ. Mas lalong dapat kang magkaroon ng mas matatag na EQ. Dahil sa pagkakalam nga natin, yung trabaho sa barko is hindi basta-basta. So that time, we were immersed simultaneously into semi-military type of trainings while... How long was that? Yung trainings nyo? Semi-military training? As long as we stay on the dorm po. So, it's good for 2 years at first. At saka pagbalik ulit namin. And then, all expenses paid by the company? All expenses paid naman. Ngayon, tatanungin kita kapatid Mark, you were awarded the Outstanding Blogger at saka Outstanding OFW Children of the Philippines. When was this given to you? It's quite remarkable to think that I was able to prove my worth as an OFW child and as an OFW myself. So last November 2011, I received the Outstanding OFW Children of the Philippines Award, Kakaibang Talino category. And almost 3 years after, ito namang yung Outstanding OFW Awards sa Blogger category naman. So napakasaya or napaka-promising isipin. Kasi nga po, it's a matter of fact na kapag ikaw ay part ng isang OFW family, hindi po madali ang maging successful. Of course. So I'm very happy and proud of this achievements in life. Sabihin na lang po kasi natin kasi marami sa mga katulad ko, just like for me to be an OFW child, marami po ang naliligaw ng landas, hindi po ba? That's true. Unfortunately, yung iba were into dreadful partying, drugs, or everything. Pero sa akin po that time, I promised myself to make a choice and that choice should make my parents proud and happy. Yeah, you have to be on the right track and the right direction. The right direction. If you can encourage more to follow your footsteps, so much the better. Basta away from anything hazardous to health, yung makakasira sa katawan natin, sa pag-iisip natin, mag-aral ka na lang. Saka sabihin nyo, mag-vlog na lang kayo. Mas maganda pa mararating nyo. When did you discover that you have that acumen of being a good vlogger? Yes, but actually, I'm not that very promising writer kasi I never When did won you start? an award. Nagkataon lang po na nagbabasa ako minsan ng isang article sa internet and it was written in line with the Seafarers Week celebration. And that article pointed out the ugly truth that the general public is not much aware or wala po talagang concern about seafaring and specifically as seafarers. So I was sad and challenged at the same time. And I asked myself, why not? I will use some of my writing and photography skills. So I started writing my Expat on the Spot blog and masaya naman po na nababasa ito ng mga kapatid natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay. You are already doing the blogging for years? Kasi simula ko lang po actually ng kasi vlogging. simula lang. Yes. Almost a year. It is your personal choice na mag-vlog in anything or in everything na concerning about seaman. Yes po, it's my choice and I made it not only by chance.
Yes. At tama po, kasi naalala ko yung sabi ng high school teacher ko na you can do everything if you don't limit yourself. Alright. Kamusta naman ang magulang mo at saka mga kapatid mo? Regarding my family, for now, we're not 100% okay, but I'm looking forward na in time, magiging okay po kaming lahat. Meron ka bang mother or father or in the family na OFW aside from you? Yes po, my father is an OFW. Seaman din? Hindi po. Hindi. Nagtatrabaho siya sa Saudi Arabia for Okay. 7 years now. And, Until now? Yes, until now. Oh, okay. Nasa Saudi Arabia siya. Anong trabaho ni father? Actually, he's on vacation now. Okay. And isa po siyang diesel mechanic. Diesel and, mechanic. yes, Oy, kumusta Saudi mo kami Arabia. kay tatay, kay father? Yes, diba? of course. Okay. And can I grab this opportunity Sure. to say thank you to my family, kay nanay, tatay, at sa lahat ng aking mga kapatid. Ko po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong naibigay na pagmamahal at suporta sa akin. Ayun. Anong pangalan ni nanay at saka ni tatay? Si nanay Ondin po, si Ondin. tatay Mario, Tatay Mario. yes, Okay. at ang aking mga kapatid na Okay. medyo marami-rami. Medyo, So, it's okay. medyo marami. Anong plano mo sa buhay at saka ano talagang gusto mong ma-accomplish, Mark? Okay. So, for now, I only have 3 to 4 months left bago makabalik ng barko. And for this new opportunity, I have new roles also and heavier responsibilities. And I'm looking forward in the future na sana I would reach the pinnacle of my career as soon as possible. Definitely will pray for that. Thank you po. Mark, thank you very much for being with us ito sa Buhay OFW at maging inspirasyon ka ng mga seaman pa nating mga kapatid. Salamat din po, Miss Marisa, at mabuhay ang lahat ng ating mga kapatid. Yes. Mga kapatid, magbabalik po ang Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, samahan ninyo kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Santa Maria, Bulacan para sa kwentong Buhay OFW ni kapatid Ronald Torres. Bakit nalinya sa pagsusulat at pagbablog si OFW Fernando La Chica? Gaano kalala nga ba ang epidemya ng contract substitution na bumibiktima sa ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamuli Nawen Hotel, Lawag City. Bagong tatag pa lamang ang OFW Help Desk na matatagpuan sa tanggapan ng pamahalaan ng bayan ng Candelaria, Quezon. Ayon kay kapatid Arlene Bago, ang OFW Help Desk focal person. Ito pong OFW Help Desk ay formal na nailunsad noong August 5, 2014 kasabay ng pagdiriwang na ika-135 araw ng pagkatatag ng bayan ng Candelaria. At ito po ay isa sa pangunahing programa na nais bigyang pansin ng ating kasalukuyang nakaupong punong bayan, kagalang-galang Ferdinand Bong Maliwanag. Sapagkat naniniwala po siya na malaki ang maaari nating gawing programa para sa ating mga pamilyang OFW dito sa bayan ng Candelaria. Sa lalawigan ng Quezon, ang bayan pa lamang ng Candelaria, ang kauna-unahang nagtatag ng help desk na nakatuon sa pangangailangan ng ating mga OFW. Noong pang 2003, na siya ay kasalukuyang palang pangalawang punong bayan, ay isa siya sa nagtaguyod ng OFW Welfare Desk na mangangalaga sa kapakanan ng ating mga OFW. Vice Mayor pa lang siya. At nung naging siyang mayor, lalo niyang pinaigting ang programa para sa mga OFW. So, nakita po kasi niya yung kahalagahan nito sapagkat sa amin pong nakalap na datos, meron tayong mahigit na 2,800 OFW na documented. Meron pa po tayong undocumented. Ito po ay isa sa aming mga programang inaayos. Karamihan sa mga Candelariahing Pinoy na nag-a-abroad ay matatagpuan sa mga bansang UAE, Saudi Arabia at Israel.
Ang Candelaria OFW Help Desk ay aktibong nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang sumusuporta at nangangalaga sa ating mga OFW. Noon hong October 10 ay nagkaroon kami ng MOA signing sa 4 na ahensya ng pamahalaan na direktang tumutulong sa mga OFW. Sila po ay ang Department of Labor and Employment, DOLE, POEA, OWA, at saka ang TESDA. At ito po ay naging matagumpay sapagkat marami na po kaming mga cases na nai-refer sa kanila at matagumpay na nabigyan ng mga serbisyo itong ating mga OFW. Masasabing nasa birthing stage pa lamang ang kanilang OFW Help Desk. Pero ganun pa man, meron ng magagandang balita na naisibahagi sa atin si kapatid Arlene. Meron po kaming 4 na kaso na nasa abroad na tumawag po ang kanilang pamilya sa amin, humingi ng tulong dahil meron po silang naging suliranin. At sila po ay naka-hold sa Philippine Embassy. At sa pakikipag-ugnayan po ng OFW Help Desk ng Candelaria, sumulat po kami sa OWA, sila po ang nagproseso sa Philippine Embassy sa bansang kinaroroonan at sa loob ho ng mga 2 linggo o mahigit pa, maluwalhati pong nakarating sila dito sa ating bayan. Pag uwi po nila, ang sabi po ni Mayor Maliwanag, ay tulungan naman natin sila na makapagsimula. So binibigyan po natin sila ng financial assistance at kung ano man po ang nais nilang gawin doon sa pera, ay binibigyan po natin sila ng layang makapagsimula ng kanilang maliit na negosyo. Financial assistance at meron po kaming natulungan na ayaw na nilang bumalik sa abroad. So nire-refer po namin sila sa mga agencies para sa trabaho. Bukod sa pagsaklolo sa mga distressed OFWs, nakaalalay din sila sa mga pamilyang OFW ng Candelaria. Marami po kasing mga nababalitaan tayo na pag wala ang isang magulang, nagkakaroon ng problema ang mga anak, o kaya nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Isa pa yung, paano ba nila minamanage ng maayos yung mga perang ipinadadala sa kanila? Ano ang epekto nito sa buhay nila? So ito po yung isang target ng aming OFW Help Desk. Matulungan ang mga pamilya na makapag-adjust sila at matanggap nila yung buhay na pag wala ang isa ay hindi ibig sabihin ay magkakaroon ng suliranin. Kasama po ito sa buhay na hinaharap nila at kasama po ito doon sa dapat i-adjust ng bawat Candelariahing Pinoy na may mga pamilyang nag-a-abroad. Sa aming pagbabalik, ang kwento ni OFW Connie Arguelles, isa sa mga unang natulungan ng Candelaria OFW Help Desk. Sa susunod na Buhay OFW, samahan ninyo kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Santa Maria, Bulacan para sa kwentong buhay OFW ni kapatid Ronald Torres. Bakit nalinya sa pagsusulat at pagbablog si OFW Fernando La Chica? Gaano kalala nga ba ang epidemya ng contract substitution na bumibiktima sa ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Pagtatrabaho sa isang electronics factory sa Japan ang unang plano ni Connie. Pero tinutulan ito ng kanyang mister, kaya nagtrabaho muna siya sa isang factory sa Candelaria. Gusto ko pong patapos ng pag-aaral yung mga anak ko. May pangarap ako para sa mga anak ko. Ayaw kong mag-steady sila dun sa hirap na kinagisnan ko na. Bali, 10 years po ako dito bago nung medyo nakikita kong parang walang asenso. Kasi almost 10 years, parehas kami doon kumakayod. Walang ano, iyon at iyon pa rin, parang paikot-ikot lang.
nakakasawa. Doon po ako nag-decide na yung kaibigan kong isa, nasa Kuwait na, parang doon ako nahikayat na subukan din para naman maiba-iba yung buhay. Sa madaling salita, nakaalis papuntang Kuwait si Connie Pebrero nung nakaraang taon. Ang sabi po nila, pagdating doon, pwede ako mag-transfer ng visa, visa 18. So umalis po ako dito, visa 20, household worker po. So ang sabi nila, pagka naka 3 months, 4 months, pwede ako magpa-transfer ng visa, basta may magbibisa sa aking iba. Mahirap ang naging kalagayan ni Connie sa napasukang trabaho. Araw at gabi natrabaho ako. Gigising po ako ng alas 5. Maglilinis na ako sala sa baba hanggang 3rd floor po kami. Baba, lilinisin ko yung hagdan. Pagkatapos nun, magigising na po yung dalawa kong alagang maliit. Titimpla ko ng gatas, magluluto, lahat akin po. Pagka nandun na yung amo kong babae at parang nasa mood siya mag-alaga dun sa bunso, kasi 4 po yung alaga ko eh. Ang pinakamaliit 4 months. Pinakaedad po 6 years old. Binabantayan niya yung maliit, tsaka yung sumunod po. Kasi yung dalawang delikado po eh, baka mahulog sa hagdan. Doon ako nag-umpisa magluto. Ilang putahe yung lulutuin ko. Magsasalang ng labahin sa washing machine. Sabay-sabay. Sa madaling araw po ako nagpa-plancha. Matapos ang 4 na buwan, hindi na kinaya ng katawan ni Connie ang kanyang kalagayan. Kaya sinubukan niyang magpa-release sa amo sa pamamagitan ng paghihingi ng tulong sa kanyang agency. Yun, doon nila ako minura-mura ng agency ko. Doon ko natikman lahat ng salitang masakit. Yung tanga ka, kung wala kang 1,000 KD, hindi ka makakaalis dyan, ulaga ka, magtrabaho ka, pinakakain ka, pinasusweldo ka. Sabi ko sa kanya, oo tama, pinakakain ako, pinasusweldo. Pero hindi mo alam kung ano yung hirap na nandito. Kasi hindi ikaw yung nandito sa tayo namin. Yung pong lalaki, willing siyang i-release ako. Pero nung lately na parang, syempre mag-asawa sila, na gusto po ba na rendahan na din ng babae, parang nilakihan niya yung pera, yung releasing. Hinihinga niya ako ng 1,000 KD. Pero actually, ang release ko po, 850 KD lang. Tapos parang kasagwat din nila yung agency ko, yung sekretarya. Kapwa nating Pilipino ang tinutukoy ni Connie na sekretary sa agency niya sa Kuwait. Hindi na niya makontak ang agency na nagpaalis sa kanya dito sa Pilipinas. Wala na, sarado na po yung agency ko dito. Pagkaalis ko, actually, sarado agad. Pag-alis ko po dito, ang agency ko, Sunflower, so mean to say, pagdating doon ang foreign agency ko, dapat Anad Kalap. Pero ang kumuha sa akin, Abdul Rahim. Sabi nga, kapwa Pilipino mo pa ang nagbagsak sa'yo. Yun ang ugali nila doon. Ang isa pang masaklap para kay Connie, na biktima din siya ng contract substitution. Nung umalis po ako dito, 90 KD. Pero actually, dapat po ay 120 KD na. $400 po. 120 KD pagdating doon. Yung almost 100. Nasa 18,000. Pero sumusweldo lang po ako ng 15. Yun lang po yung iniaabot sa akin. Tapos nung sa amo ko, naging 100 KD lang. Yung pag mababa yung palitan, wala pang 15,000. Para hindi makalabas ng bahay, ikinulong si Connie ng kanyang amo. Talagang once na, talagang nakasusi lahat. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas habang natutulog ang kanyang mga amo. Dumiretso siya sa ating embahada sa Kuwait. Habang nasa embahada, nag-volunteer naman si Connie bilang assistant. Nagkaroon po ako ng chance na mabuklat lahat. Kaya nakita ko halos lahat ng papel talagang ganun siya kakapal. Andun lahat, almost 300 kami doon, umabot ng 300. Kasi noong time po yun, nawala ng repatriation. Umalis po yung nagpaparipat, si Mr. Iskander. Nung dumating lang po siya, nung malapit na akong umalis. Doon lang po kaya nagsunod-sunod. Pagkaalis ko, nagsunod-sunod na po yung repatriation nila. Na kahit wala kang passport, pwede kang umalis basta may travel document. Napadali lamang ang pag-uwi ni Connie noong lumapit ang kanyang ama sa OFW Help Desk sa kanilang bayan. Eksakto naman po nakatatayo lang ng OFW Help Desk. So, kay Mayor po sila mismo pinapunta, direkta po. Si Mayor Bong Maliwanag po mismo ang tumulong sa akin directly.
Mula pagtawag nila, after 3 days po, 4 days, ando na po yung sagot. Pauwi na agad ako. After 1 week, nagpunta po ako sa kanya, nagpasalamat. Binigyan pa po niya ako ng tulong assistance na pinansyal, worth of 10,000, na ipinamili ko agad ng grocery. Pinagsari-sari store ko sa bahay namin. Nais namin bigyang pugay ang pamahalaan ng Candelaria, Quezon sa kanilang pagmamalasakit sa ating mga overseas Filipino workers. Hari naway sumunod po sa inyong magandang ehemplo ang iba pang mga bayan at lugar sa ating bansa. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, samahan ninyo kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Santa Maria, Bulacan para sa kwentong Buhay OFW ni kapatid Ronald Torres. Bakit nalinya sa pagsusulat at pagbablog si OFW Fernando Lachica? Gaano kalala nga ba ang epidemya ng contract substitution na bumibiktima sa ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Alis at sila'y iiwan sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW. Naimbitahan po ang Buhay OFW sa ginawang Games, Fund and Fellowship event ng mga second year BS HRM student ng STI College Bonifacio Global City. Ang nasabing event ay bahagi ng paghahanda sa mga mag-aaral para matutunan at maranasan nila ang aktwal na aspeto ng service, operations at management sa hospitality industry. Ang event na may temang Hollywood Stars ay pinangunahan ng ating kaibigan at kasama sa Rotary Club of Makati Nilsen, District 3830, si kapatid Shaira Rivera. Kasamang kanyang mga kamag-aral, sila po mismo ang nagplano, naghanda at nagsagawa ng event para mahasa sila at maging globally competitive bilang hospitality practitioners. Naroon po ang inyong lingkod bilang guest of honor at speaker at ibinahagi ko po sa kanila ang realidad ng pagtatrabaho sa ibang bansa base na rin po sa mga actual experiences ng ating mga mahal na OFW na nakakapanayam natin sa ating programa sa loob ng 4 na taon. First of all, I would like to congratulate ang ating Hollywood Star event for tonight at syempre ang ating punong abala, ang ating napaka-hardworking, ang ating HRM, kapwa estudyanteng kagaya nyo. The person behind this organization for tonight, Miss Shaira Rivera. Okay, kita nyo naman napakaganda na isang HRM student from STI. Palakpakan po natin si Shaira. It's a very successful event and we are here because we love you and of course, mahal po natin ang mga taga-STI. And I would like of course to greet ang ating Rotarian from Rotary Club of Makati Nilsen, also Mr. Aaron William King II. Gusto kong batiin ang ating mga teachers na magandang gabi, ang teachers natin ng STI at kayong mga estudyante ng HRM. Okay. Ngayon naman pong gabi ay napaka-importante ng araw na ito to, of course, celebrate ang ating Hollywood Star, ang ating mga hotel and restaurant management students. Sa mga estudyante po ng HRM, palakpakan po natin sila. Lahat po ba kayo? Wow, wonderful! Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang pagkatapos po natin mag-graduate ng 4 na taon ng HRM, maghahanap po tayo ng trabaho.
Sa pagtatrabaho natin, napakadaling sabihin, pag nakatapos ka, madaling magtrabaho, hindi po totoo. Pero kinakailangan po, patience, you have to be hardworking, and you have to be very focused. Bakit tayo nag-a-abroad? Di ba para kumita tayo ng pera para sa pamilya natin? Bigyan natin sila ng comfortable life, na magandang buhay. Gusto natin bigyan ng magagandang gadgets para magkaroon tayo ng savings, para makapagpatayo tayo ng bahay. Ganun po ang iniisip ng bawat OFW natin mga kapatid na nag-a-abroad. Ang mga mag-aaral ng STI-BS HRM students ay maaaring makapagtrabaho sa linya ng culinary, front office, tourism o hotel operations sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa. Karamihan din po sa kanila ay nangangarap makapagtrabaho sa cruise ship. Ilan din po sa mga estudyante na aming nakasama sa event ay mga anak ng mga OFW na nagsasakripisyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Mabigyan lamang ng edukasyon at magandang trabaho ang kanilang mga anak. Congratulations po sa inyong lahat, ang mga estudyante natin ng HRM. Sana ay makatapos kayo ng maayos at makapagtrabaho ng maganda. Mula pa rin po sa Buhay OFW. Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, samahan ninyo kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Santa Maria, Bulacan para sa kwentong Buhay OFW ni kapatid Ronald Torres. Bakit nalinya sa pagsusulat at pagbablog si OFW Fernando Lachica? Gaano kalala nga ba ang epidemya ng contract substitution na bumibiktima sa ating mga OFWs? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng serbisyo, tulong at impormasyon anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Delmar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive-in wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat.